Magandang umaga muli sa inyo. Ako po ay si Edgardo Gases. Ang aking YouTube channel ay Edgardo Gases. Welcome to our YouTube channel at welcome muli sa iyo, Brother Tony Lagurin. Ay, salamat Kuya Edgar. Wini-welcome mo ako sa Amen channel po. mo. Amen po. Salamat naman mga magigiliw na taga-subaybay. Kayo po ay aming binabati muli ng mapagpalang umaga. Good morning to everyone of you. Yes, amen po. Salamat po. Salamat sa Diyos, no? Ang ating sunod na tatalakayin ay patungkol sa Centennial Grant. Ano po ba yung Ang ibig sabihin ng Centennial Centennial, yung nag-edad ng 80 hanggang 100. Oo nga, Centennial. Dahil merong mga Tama. 80 years old, 85 years old, 95 years old to 100 na meron silang, instead na ang edad kasi na 100 years old, hindi na yun makakain. Oo nga, mahirapan na talaga kung Puro lugaw na lang yun. usually. Kaya 90%. nagre-request si Madam Amy Marcos, nagre-request si Madam Amy na ibigay na habang pwede pang kumain. Tama. Diba? Maganda rin yung puso pala ni Madam. Sino Madam? Asawa ni, kapatid pala ni PBBM yun, no? Si Amy Marcos, yung gobernador, o ano na siya ngayon? Senador na ba siya ngayon? Senador na, oh. Okay. Magandang umaga po, kagagalang-galang na Senador Amy Marcos. Okay. To continue with our segment, Pastor Brother Tony, meron tayong mga kaibigan na sa Cotabato na isang 102 years old. 102 Ayan. years old. Opo. Talagang. At yung isa, 85 years old. Oo. Dalawa sila magkapitbahay doon. Isa lang, isang address lang. Kasi alam mo naman sa probinsya, isang address lang. Oo. Kasi wala At namang meron din tayo bahay. dito sa Antipolo na nag-edad na rin ng 85 or 87 years old. Ngayon, Madam Amy, ang problema dito sa isa, si Selvina, ay ginamit niya ang kanyang apelyido noong siya ay may asawa na hindi kasal. Naintindihan mo? Opo. Ginamit niya ang kanyang apelyido ng asawa, ngunit hindi sila kasal. Oo. Ngayon na mag-claim na siya Ng benefits. sa Centennial, hinahanapan ng marriage contract. Ayun. Ganun talaga yun. Ganun talaga, di ba? Oo. Hinahanapan ng marriage contract. Kaya pumunta sa akin na nagpapagawa ng affidavit, na gawan siya ng affidavit na ang kanyang apelyido ay noong pagkadalaga. Oo. Ang sabi ko naman kay Nanay Silvina, membro ito ng MCGI, ng dating DAI. Oo. Ang sabi ko, Nanay Silvina, Salamat, tulungan. sister, hihintayin ko muna yung iyong ID galing sa barangay, na kung saan yung ID mo noong ikaw ay dalaga. Dahil kapag bigyan mo ako ng ID na ang ID mo ay noong ikaw ay may asawa, Ay, di pwede. dahil kukunin ko yung number. Kasi during the time na ipanotaryo ko yon, i-indicate doon yung ID number mo. Nakuha mo ba? Opo. Sigurado ka nakuha mo yon? Oo naman. Yung ID niya sa senior citizen bilang pagkadalaga, yun ang ilalagay doon sa affidavit. Tama. Kaya sabi ko, bumalik ka na lang. So yun ang problema niya kasi ginamit niya ang apelyido niya noong siya ay may asawa, ngunit hindi sila kasal. Oo. At ibalik. At yun namang isa ay pinanganak ng panahon ng Hapon. So walang birth certificate. Oo, kasi nung araw nga, di naman nila masyado, kahit mga magulang ko, hindi nila kami, ni isa man sa amin, 12 kami magkapatid, walang nakaristo. Hindi pa nila masyadong pinahalagahan ang birth certificate. Ngayon, meron siyang social pension naman, na tama yung pangalan, apelyido, may asawa. Ang ginawa naman, ang problema, binabaan yung edad.
Mhm. Imbes na 85, nagiging 79. Mhm. So may correction doon. Oo, affidavit of correction. Yun namang isa, 102, pag 102 ang tao, bagamat kumakain, pero gulay na lang, at saka paano pa natin yun mabigyan Madam Amy Marcos kung ganyang 102 na, hindi na makakain ng lechon baboy at lechon manok? Paano ba yun? Puro lugaw na lang yun. Lugaw, karamihan. Yung... Hindi, ang mahalaga doon, may nag-aalaga. Oo. Kasi hindi mo pwedeng patayin, kahit matanda na yun, hindi mo pwedeng patayin kasi wala namang mercy killing doon sa probinsya. Masama yung mercy killing. Pero sa mga sundalo, yung ginagamit yan. Kasi hindi na talaga pwedeng dalhin sa ospital. Kaya... Pinapatay na lang. Oo, mercy killing ang tawag noon. Mercy killing na lang. Kaya sa pulis. Noong araw yon, pero ngayon wala na. So, yun po ang problema. So, ako ngayon ay naghahanda ng letter of intent sa 3 matatanda. Ngayon, kung halimbawa nakinig ka at meron kang nababalitaan mo ito at ikwento mo sa kamag-anak mo na matanda, sabihin mo na may programa ako na tumutulong sa mga matatanda para i-process yung edad 85, 90, 90, 95 hanggang 100. Okay. At makabigyan sila ng Centennial Grant. Ibig sabihin ng Centennial Grant, parang ang 100,000 i-divide lang yon into big. May gastusan ba dyan, brother, o wala naman? Kunti lang. Mga Xerox. O, siyempre, servisyo. Attachment. May Xerox siyempre. Oo. bakit? Magkano kaya para mapaghandaan din? Meron din kasi akong mga Bible study na ang edad ganun na pero hindi pa sila nakatanggap ng pensyon ng senior citizen. Dapat dito ro sa Antipolo makatanggap na sila ng pensyon pag 65. Ganun. 80 na nga sila mahigit. Ipapaliwanag ko, medyo may konti akong idea sa mga ganyan, Baka pwede natin sila matulungan din. Ganito yan. Merong 10 milyon 10 milyon na senior dito sa Antipolo. Ngayon, ang ibinaba na budget ay hindi magkasya sa 10 milyon. So, kaya kahit 85 years old na siya, wala pa rin siyang pension na pangalan to, social pension. Pero dapat yun nakakuha na kasi ang sabi nga kailangan 65. Oo. Yun, 85 na, wala pa rin. Ibig sabihin, mayroon yatang problema sila sa mga... Palakasan! Problema. Pwede ba yon? Sila may problema talaga. Pag malapit ka sa sandok, sa kaldero pala, sino ba may hawak ng budget niyan sa pensyon na yan? Para sa senior citizen, social pension. Mayor, vice mayor. Huwag ka na magreklamo, gusto mong Hindi, tinatanong ko lang naman sa'yo. Wala tayong pakialam doon. Hindi ako nagreklamo, no? Alam mo, kumilos ka na lang, huwag ka na magreklamo. Ipanalangin natin sila. Paano nito? Panalangin na naman, palaging panalangin. Paano natin tapos na sila nanalangin, pero hindi pa rin natakatanggap. Hindi kasi, ang punto ko doon, brother, bilang tayo mga lingkod. Kumilos, hindi lang panalangin. Kasi faith without action is dead. Pakinggan mo muna ako. Ang sabi ni Apostol Pablo, specific in prayer. Paano mo ma-specific in prayer kung sino mong ipinalangin tao may hawak noon? Kapag natukoy mo yung tao na may hawak noon, yun ang ipanalangin ko na sana ipuin siya ni Lord. Ganon. Nakuha mo ang ibig ko sabihin. There is power. Yan! There is power in There prayer. is power. There is power in prayer. Kapag specific ang prayer mo. Tama? Mali? Ang ating kaya ako hindi bumati ng Assalamualaikum dahil meron tayong mga kaibigan na nasa Indonesia, sa ibang bansa. Muslim, yung gusto nila. Pero dito may mga Muslim naman tayo sa Mindanao. Yun ang gusto kasi nila, mabati sila ng ganun. Sa Mindanao lang, Assalamualaikum. Pero ang ating kasing pinag-uusapan in general na
matulungan. Matulungan, hindi kasama ang Indonesia dahil sa ano? Dito lang tayo sa Philippines muna.